Ang gagawin mo, Tiyo, pagka yung bag mo, pagka yung iniipon mong pera, 'di ba, nag-iipon ka, 'di mo nauubos gastusin. Ang gawin mo na lang, ilalagay mo lang sa bag mo, tapos yung bag mo nakasakbit pa rin sa katawan mo kahit ka matulog, ha? Huwag mo na siyang tatanggalin, o kaya naman yung bag mo na yan, higaan mo para alam mo yon, sigurado kang hindi makukuha. Naku naman, panawagan naman ito sa may pangit na kalooban na hindi na naawa, 83 years old. 'Di ba? Pinasok nyo dito sa tulugan niya para lang makuha yung ipon-ipon niyang 1,900 inabot. Hindi naggagagastos yung matanda, nagtiis-tiis. Pagkatapos nanakawin mo lang. Pero ganyan talaga, Tiyo, no? Ang importante, hindi ka pinaslang, ha? Hindi ka pinatay, ganyan. Kahit mabuti ang Panginoon. Kasi sa ganyang sitwasyon, sinusubok tayo ng Panginoon. O paano mo haharapin yung ninakawan ka na sa kabila ng ikaw ay matanda na, magagalit ka ba? O magtatampo sa buhay mo? O sisisihin mo ang Panginoon? Siyempre, unang-una, hindi mo sisisihin ang Panginoon kasi masama yun. Hindi yun kalooban ng Panginoon, di ba? Pangalawa, magpasalamat ka sa Panginoon kasi hindi ka pinaslang. Tama? O kinuha lang yung pera. Tapos yung pera na yon, mapapalitan yun. At hindi man yun mapalitan, hindi ka pa rin magtatampo sa Panginoon o magagalit sa Panginoon. Bagkos, magpapasalamat ka sa Panginoon kasi sa kabila ng ikaw ay nasa ganyang edad, hindi ka katulad ng ibang matatanda na nagpapalaboy, 'di ba? Nagpapalaboy sa daan, namamalimos, nanghihingi ng pera para lang may makain, 'di ba? Tapos nagiging parang parang matandang grasa. Hindi ka ganon. Nagagalit nga ako sa iyo pag hindi ka pa naliligo. Syempre, kahit na matanda na, kaya pa namang maligo ka. Kasi busy ako Yung mga ganyan. Yung mga pinagkainan mo, sa totoo lang, kaya mo pa yan hugasan. Pero kung hindi mo naman na siya type hugasan, ilagay mo lang yan dyan at hugasan na lang yan ni Arlene. No, yung nagpupunta dito. Maayos-ayos nga ngayon ang amoy ng kwarto mo kasi nililinis ka niya palagi. Basta, Tiyo, gawin mo. Huwag kang magalit. Mapapalitan pa yun. Tapos kalimutan mo na yun. Yung kumuha ng pera na yun, hindi mo man yun nakita kasi tulog ka. May nakakita sa kanya. Alam mo yun kung sino? Sino ang nakakita sa kanya? Ang Panginoon, ang Diyos, kitang-kita siya sa ginawa niya. Okay? Ngayon, ang paghihiganti hindi sa atin. Sa Diyos ang paghihiganti. Ang ibig sabihin ba, siyang bahala. Siya ang bahala. Huwag tayong gagawa ng kahit na anong aksyon na ikakapahamak natin kasi masama mag-isip ng masama sa kapwa. No? Ganun lang ha. Magpasalamat ka sa kabila ng lahat. Makakapag-ipon ka pa ulit. Tapos araw-araw kang may kinakain, may natutulugan ka, may pamangkin ka na nagmamahal sa'yo, may mga apo ka dyan, basta maglalabas-labas ka, ay kasuhin natin yung mga tinanim-tanim ko doon. Magtanim-tanim ka na lang din dito. Ganun na lang ha, yung bag mo, wag mong aalisin sa katawan mo, at mag-ipon ka na lang ulit, pero wag mo nang ipanakaw, no? Ganun ha. Sige. Anong masasabi mo? Oh, wag ka na akong iiyak. Sabi ko, sita mo, pumapangit tuloy. Nakukulubot tuloy yung mukha mo. Bahala na talaga ang Diyos sa kanya. Mamaya mag-ahit ka na ulit
hindi na kita na aasikaso. Kasi nga sobrang busy ko oh. Mahaba, hindi pwede pa naman yung buhok mo, yun lang balbas mo. Sige na, ganun na lang. At ako'y mag-iintindi pa ng mga dapat. Okay na ba yung inalmusal mo na yon? Ha? Buti may naibayad ka pa. Binigyan ka ni Alvin kagabi ng pera. Wala. Hindi pa. May natira ka pang natira. May pa doon may naiwan na. Magkano iniwan? 20. Mabuti nagtira pa, no? Okay na rin yun. Huwag ka nang magtampo. Ganyan talaga ang buhay. Buti nga yung ikaw, yun lang ang ninakaw sa'yo. Yung iba, marami, malalaki ang ninanakaw. Nawawala ng marami. Kinukuha lahat. Yung iba naman, nasusunugan pa. O, diba? At least, ganyan lang ang nagawa sa'yo. Okay? Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mag-exercise ka dyan. Maglakad-lakad ka dyan sa sa court. Bye-bye na.